na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rysel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtanob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, Elamparo family, Arga family, Giliet Yupanco, Josie Bulanati and family, Berbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Lino family, Ferdy and Aji Del Mundo, Gutierrez family, Mr. and Mrs. Arturo Diola, Angela Ricafrente and family, Lovell and Pintor, Jennifer Beef Pintor, Erica Pintor, Ethel Pintor, Elizabeth Macam, at ng De Leon family. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita na Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Agaudo, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldea Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Matthew Francisco, Judith Miguel, Mila, Benigno, Nathaniel, Angeline Paulo, Aljon, Gerald Raon, Raon family, Balyeser family, Erlinda Liwag, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Romel Coronel, at Raymond Lauron. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Giliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Janet Lynn Mayorga, Edeline Ferrer, Maria Teres Dino, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Josephine Pascual. Isama din po natin sa ating panalangin ang para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencia Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Walanito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Bison, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco Decena, Pasencia Delenia, Teresita Tioxson, Ramiro Decena, Maria Alona Decena, Antonio Consuelo, Adrian, Amodito, Corazon, Alijay, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Anakina, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisilin, Lori, Francisco, Jose Senior, Roque, Geraldine Batalla, Tirson and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Jaime Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brihilda Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Onofre Avilla, Lucio Pronton Glenn, Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Rosendo, Virginia, Christine Manalansan, Roberto, Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Senior, Rolly, Mamerto,
Edion, Ida, Ramon, Norma Panganiban, Vivencio, Jeng Jeng, Simplesio, Lucia Sabado, Freddy Brown Jr., Jimmy Brown, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosely, Anita, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito and Amelias, Antonio, Solemnidad, Laura Ver, Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Rufino Marinas III, Angelico Cuevas, Eduardo Hernandez, Eduardo Sr., Luz Bibinda Ferrer, Pepito, Armando Hilarion, Juanito Martinez, Tirso Salviejo, Vicente Consuelo, Teodoro Cordova, Cañedo, Cecilia Minerales, Flora Saligumba, Juanito Martinez, Reynaldo Enrigelio Rocafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, Domingo Molina Renato Rojas, Juan Andrade, Erlinda Vigo, Jesus Vigo, Jeronimo de los Santos, Rebecca Caoc, at ni Inoncio Villanueva. Gayon din ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Magsiluhod ang lahat. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabak lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din ang mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kami nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Magsitayo pong lahat para sa orasyon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ikalawang pagkakataon, ipaalam ni Jesus sa kanyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Samantalang nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-aalay ng sariling buhay para sa sanlibutan, nakatuon naman ang mga alagad sa paghahangad ng kapangyarihan. Para kay Jesus, ang batayan ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa maliliit at mga maralita. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing panauhing pari, Reverendo Padre Christopher Osares. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin.
Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama din natin sa ating mga panalangin, lalong-lalo na ang mga kapatid natin na biktima ng bagyo sa nakaraang linggo, doon sa silangang parte ng ating bansa, at lalong-lalo na yung mga biktima doon sa Vietnam sa nakalipas na linggo. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingin ang pagpapatawad at pagpapala ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Hindi matanggap ng mga palalo ang mga taong matuwid, sapagkat ipinamumukha ng mga matuwid sa mga palalo ang kanilang kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dusain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit, ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin.
at sa akin nagtatampo. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa kanyang mabuting kaloob. ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatampo. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin Ang pagkainggit at pagkamakasarili ay nagdudulot ng mga pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ngunit ang sinumang sumusunod sa turo ng Panginoon sa kababaang loob ay nabubuhay sa paglilingkod at kapayapaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong na Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ako naman po ay natutuwa sapagkat kahit ganito yung sitwasyon natin ngayon, maulan, galing pa po ako ng Quezon City at bumaha na po doon. Akala ko hindi ako makakarating dito dahil hanggat tuhod na ang baha at ako ay nakamotor lang. Pero sa awa ng Diyos, nakarating rin ng mapayapa at mahinahon. Palakpakan naman natin ang Diyos. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang pinagtatalunan nila habang sila'y naglalakbay. Alam po ni Jesus na ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. No? Normal lang po sa isang grupo ang pagkakaroon ng pagtatalo-talo. Siguro po sa inyong pamilya, may mga pagkakataon din na kayo ay nagtatalo-talo. Tama? No? Minsan, hindi lang pagtatalo yan. Minsan, umaabot pa sa World War III. No? Mapapansin mo na lang sa isang pamilya, lumilipad na yung mga plato at mga baso. Ibang klaseng pagtatalo yan. No? Kung sino yung nakikita natin na kapag may mga nagtatalo, minsan meron po talaga na ayaw magpatalo. Nakikita natin na meron talagang mga tao na ayaw magpahuli sa pagtatalo. At meron talagang mga tao na kahit anong gawin mo, ipipilit pa rin nila kung ano yung gusto nilang mangyari. Sa pagtatalo, meron talagang taong ayaw magpahuli, ayaw magpatalo. Gusto kasi natin na tayo yung palaging panalo. Kayo ba yun? No? Kapag may mga pagtatalo, gusto natin na manalo tayo. Gusto natin na tayo ang nangunguna. Gusto natin na tayo ang the best. Yun, sa mga mag-asawa. Minsan, kung may mga pagtatalo, hindi ko lang alam kung sino yung nagpaparaya. No? Dahil akala natin na kapag tayo ang the best, kapag tayo ang palaging panalo, kapag tayo ang palaging nangunguna,
masasabi natin sa sarili natin na tayo ang pinakadakila. At ito yung pinakamaling paniniwala tungkol sa kadakilaan. No. Akala kasi natin na kapag tayo yung the best, tayo yung palaging panalo, tayo yung pinakadakila. May mga tao na naniniwala na ang tunay na kadakilaan ay nakabase sa kasikatan. Yun. Sikat sila. Sana all sikat. No? Some people believe that true greatness lies in prestige. Kung marami kang friends sa Facebook, kung marami kang followers sa Threads, or kung marami kang subscribers sa YouTube, kung marami kang, or kung sikat ka sa social media, akala nila sila yung pinakadakila. Yung kunti lang ang friends mo sa Facebook, kunti lang ang friends mo sa social media, kung hindi ka masyado kilala, may mga naniniwala na ikaw ay walang kwenta. Siguro may mga kilala kayo na paramihan ng friends. No? 5,000, 6,000, 7,000. Dahil kapag nakikita sila ng mga kamag-anak nila, ay iba to, sikat. Maraming kilala. Maraming nakakilala. At maiisip mo kapag maraming nakakilala sa'yo, ikaw yung pinakadakila. May mga tao naman na naniniwala na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay sa mga naabot at tagumpay sa buhay. May mga ganon. May mga naniniwala na kung ang isang tao ay walang naabot sa buhay, ibig sabihin, walang kwenta. Kaya sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago, nabanggit po doon na may mga tao na handang gawin ng lahat para lang makamit ang kanilang minimithi. Handang gumawa ng kasamaan para lang makamit ang kanilang inaasam-asam. Ayaw magpahuli. Ayaw magpatalo. Ito yung maling paniniwala tungkol sa tunay na kadakilaan. Ang ating ebanghelyo po ngayon ay nagpapahiwatig sa atin kung anong ba talaga ang tunay na kadakilaan. Ito ay hindi nakabase sa kasikatan at ito ay hindi nakasalalay sa mga naabot at tagumpay sa buhay. Una po, narinig natin sa ebanghelyo na si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad nang sinabi niya nito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Alam ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. Siya ay magpapakasakit at mamamatay. Ngunit sa gitna ng mga banta na ito, nagpatuloy siya at inako ang panganib at kamatayan. Mga kapatid, yun po ang tunay na kadakilaan. Ano po ba ang punto dito? Ibig sabihin, ang taong may kadakilaan ay handang harapin ang mga banta sa buhay, mga panganib sa buhay. Ang taong may kadakilaan ay yung taong ayaw sumuko sa buhay kahit buhay ang nakasalalay. No. Ayaw sumuko. Kahit alam niyang may panganib, kahit alam niyang may banta sa buhay, tuloy pa rin ang misyon. Tuloy pa rin sa hamon sa buhay. May mga tao na nagsasabing sila ay dakila, pero konting problema lang, umaayaw na agad. Sa gitna ng mga banta sa buhay, ayaw humarap.
dahil takot. Sa gitna ng mga banta sa buhay, ang hirap hanapin. Matatawag mo bang dakila ang isang taong yan? Kung itong taong mismo na ito ay nagtatago. Ayaw humarap. Ngunit sa kabilang banda, si Jesus, inako niya ang lahat ng ito. Alam niya na mamamatay siya, pero hindi siya sumuko. Siya ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Hinarap niya ang mga banta, hinarap niya ang kamatayan. Kaya masasabi po natin na si Jesus ay isang tunay na dakila. Palagi po natin pinagtatalunan, lalo na sa basketball. Sino yung GOAT? The greatest of all time. Si LeBron James ba o si Michael Jordan? Pero I would say the greatest person of all time is no other than Jesus Christ Himself. Tandaan po natin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakabase sa bawat tagumpay sa buhay. Ito ay nakabase na sa bawat pagbagsak natin, patuloy tayong bumabangon at handang harapin ang hamon sa buhay. Ilang beses na ba kayong bumagsak? No. Ngunit sa inyong pagbagsak sa buhay, patuloy kayong bumabangon. Hindi kayo sumuko. Patuloy kayong humarap sa mga hamon sa buhay. Yun ang tunay na kadakilaan. Marami tayong problemang kinakaharap. At sa problema na yun, hindi tayo sumuko. Hinarap natin ang problemang iyon. Hindi tayo yung mga tao na konting problema lang, sumuko na agad. Halimbawa na lang dito sa parokya, kunting pagtatalo lang sa mga miyembro, ayaw na agad magsimba. Kunting problema lang dito sa parokya, ayaw na agad magpakita. Ganito ba tayo? Kung alam natin na may problema, harapin natin ito. Ganito kasi tayo mga Pilipino Kapag may problema, iniiwasan natin. Sapagkat ang taong dakila, kayang humarap sa mga problema kahit buhay pa man ang nakasalalay. Tingnan natin si Jesus. Alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Nagpatuloy pa rin siya hanggang siya ay maipako sa krus. Pangalawa po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais maging una ay maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Ibig sabihin na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod at hindi lamang sa paglilingkod, kundi sa paglilingkod ng may kababaang loob. True greatness lies in service, and not just in service, but serving with humility. May mga taong gustong maglingkod dahil gusto nilang nasa taas sila. Gusto nila na nakikita sila. Gusto nila na sikat sila. There are people who wanted to serve because they wanted to be at the top. They wanted to be seen always. Pero hindi po yon ang tunay na paglilingkod. Hindi po yon ang paglilingkod. Sa paglilingkod, hindi sa lahat ng panahon nasa unahan ka. Hindi sa lahat ng panahon nasa taas ka. Hindi sa lahat ng panahon nasa tuktok ka.
Kung iyon palagi ang nasa isip natin, hindi po iyon ang paglilingkod. Ang tawag po doon, paghahangad ng kapangyarihan. Maraming mga tao na ayaw umalis sa posisyon dahil hindi nila matanggap na mawawala sila sa pwesto. The image of the child in the gospel represents that in serving, we should serve those who are in need, destitute, and unheard in the society. Ang larawan ng bata sa Ebanghelyo ay kumakatawan na sa paglilingkod natin, dapat nating paglingkuran ang mga taong nangangailangan, naghihirap at hindi pinapakikinggan sa lipunan. Mga kapatid, kapag po tayo ay naglilingkod, hindi sa lahat ng panahon nasa ibabaw tayo. Minsan kailangan natin pumunta sa ibabaw. Kasi kung tingin lang natin palagi sa sarili natin na kapag tayo ay naglingkod, nasa itaas tayo. Follow me. Always at the top. Hindi po yun palagi ang paglilingkod. Kailangan natin bumaba. At sa pagbaba natin, nakikita natin yung mga tao na nangangailangan. Yung mga tao na mababa sa lipunan. Yung mga tao na hindi pinakikinggan sa lipunan. Doon natin nakikita kapag tayo ay bumababa. Kapag tayo ay nagpakumbaba sa paglilingkod natin. Kaya isa po itong paalala sa ating lahat. Lahat po tayo handang maglingkod. Totoo po yun. We want to serve. But in serving, always remember to have these characteristics of humility and patience. Maging mapagkumbaba tayo. Maging mapagpasensyoso tayo. Maging mapagrespeto tayo sa tuwing tayo ay naglilingkod sa kapwa natin, sa simbahan natin. Magagawa mo lang ang paglilingkod, ang pagpapakumbaba, at ikaw ay magtatagumpay sa paglilingkod mo kung ikaw ay may kababaang loob. Kaya po sa pagpapatuloy natin sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin yung mga taong naglilingkod ng may kababaang loob, na handang humarap sa mga hamon sa buhay at hindi naghahangad ng kapangyarihan. Remember, lagi po nating tandaan, there is greatness in service, especially in serving with humility. May kadakilaan sa paglilingkod, lalo na kapag ikaw ay naglilingkod ng may kababaang loob. Yun po ang hamon sa atin ngayong linggo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinanggap ang krus ng kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kabataang dumaranas ng matinding pagsubok sa loob ng kanilang pamilya, naway mamayani ang pagmamahalan at pagkakaisa alinsunod sa halimbawa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang minabaya
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, liligtas mo kami tanay. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na mga nagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga niyahan sa kanyang piging.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa ipinagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, Magpasalamat sa Kanya, sa mabuti niyang balita. Umawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa saganang pangunawa, sa masusing pagkalinga, magpasalamat sa Kanya, sa handog niyang kaligtasan. Bawat na sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa dalangin kaayusan, sa nagtiting kapayapaan, magpasalamat sa Kanya, sa pangako na tanungan. Umawit ng sama-sama, magpasalamat sa Kanya. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sumayaw, humiyaw, magpundi sa pagmamahal